Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, welcome nga po pala sa ating mga bisita sa gabing ito. Ang ating pag-aaralan sa oras na ito manggagaling sa 1 John chapter 1 verse 5 to 7. Ang sabi niya rito sa New King James Version, "This is the message which we have heard from Him and declare to you, that God is light and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin." Ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito ay may titulong The Real Fellowship, o ang totoong pakikipagkapatiran, totoong pakikisa, totoong pakikipag-ugnayan. At ito ang mensahe ng Diyos sa oras nito. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama, purihin ka o Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Ama, na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw lang ang natatangi, Ikaw ang simula, Ikaw ang wakas. Salamat po o Diyos sa oras nito na naririto kami, pinagsama-sama mo, pinagtipon-tipon mo, upang sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, tunay nga na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin at nagpaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Salamat po o Diyos sa iyong mayamang biyaya, habag, awa, pag-ibig, na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa kasiguraduhan ng kaligtasan na tunay nga, O Diyos, na wala kaming magagawa sa larangan ito kung hindi po Ikaw, O Diyos, ang siyang nagbayad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, salamat, salamat ang aming may bibigay lamang sa iyo, Panginoon. At minsan pa, Ama, sa oras nito, tunay nga na sa liksik mo ang laman ng aming puso, ng aming isipan. Wala po kaming maitatago sa iyo, wala po kaming maililihim sa iyo, Ama. At Ikaw nga po ang siyang tunay na nakakaalam sa lahat ng mga ginagawa namin, sa mga nakalipas na oras, araw at sandali ng aming buhay, sa mga iniisip namin, sa mga sinasabi namin. Kaya nga po, sa mga oras at sandali na kami kinakapos, hindi po namin maibigay ang the best sa iyo. Patawad po ang aming hiling. At ang dalangin ko nga po, O Diyos, na tunay nga na maging katanggap-tanggap sa iyong harapan ang aming pagpupurit pagsamba, ang aming pag-aaral sa mga sandaling ito, O Diyos. At dalangin ko nga po, O Diyos, na tunay nga, Lord God, wala pong maging balakid sa oras na ito, O Diyos. At patuloy ng pagpapala mo, pangungusap mo sa bawat isa sa amin, sa tunod gabay ng iyong Santong Espiritu, tunay nga na patuloy mong buksan ang aming puso't isipan, tanggapin po namin ang katotohanan na nais mong ituro sa mga sandaling ito, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, at ang dalangin ko na tunay nga sa bawat isa, sa sandaling ito, sa mga nais mong ituro sa mga oras nito, tunay nga, Panginoon, na ang katotohanan ito, gamitin po namin, Panginoon, upang patuloy po namin maranasan ang pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang sandaling ito. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, The Real Fellowship. Dito, makikita natin na kapag sinabi mong fellowship, ano nga ba ang ibig sabihin ng fellowship? Dito, ang sabi niya, fellowship is about sharing, not about being separate. Fellowship is what you are doing, something you have to various degrees. It isn't a state you are in or out. Kumbaga, malawak ang ibig sabihin ng fellowship. Nandiyan yung pagsasama-sama, pagbabahagi, at yung hindi ka nakabukod o hindi ka lumalayo. Hindi ka nga. Hindi mo itinatang o nilalayo ang iyong sarili. Fellowship is about far more than the bread and the wine. Fellowship boundaries are personal, lack fellowship, and lack disfellowship are not biblical concept. Ibig sabihin, hindi tama yung parang kayo lang magpe-fellowship, kami lang ang magpe-fellowship. Dito, makita natin na malawak ang ibig sabihin ng fellowship.
maging sa mga unang talata ng ating binasang mensahe, ang sabi niya doon sa verse 1 to 3 ng 1 John, ang sabi nga niya rito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father, and was manifested to us, that which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dito, makikita natin na tayong mga Kristiyano, malinaw na makikita natin na tayong mga Kristiyano, meron tayong relasyon, ugnayan, pakikiisa sa Diyos Ama, maging sa Diyos Anak. Katulad nga ng Trinity, ika nga, meron silang pagkakaisa, meron silang fellowship. At makikita rin natin sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, ang sabi nga dyan, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Dito naman, makikita natin na malinaw na yung Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Spirit, kumbaga, merong companionship. Kumbaga, makita natin merong relationship. At dito, makita rin natin na a relation in which parties hold something in common, familiar interaction, kumbaga, may pakikipag-ugnayan. Meron ugnayan, may interaction. Kaya, doon sa verse 7, yung text natin, ang sabi nga, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Ang bawat isa sa atin, with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Malinaw na ang fellowship, hindi lamang siya eating and playing. Kasi kadalasan, pag naririnig nating fellowship, kumbaga, kainan, maglalaro, happy-happy. Kumbaga, hindi lang yan ang fellowship, malawak siya. Kaya rito, makita rin natin na kapag sinabi mong fellowship, diverse siya, malawakan siya. Ang sabi nga dyan, cooperation, group, teamwork, strength, solidarity, meeting, togetherness, partnership, collaboration. Kumbaga, marami, malawak ang ibig sabihin ng fellowship. Hindi lang siya gathering, hindi lang siya kainan, hindi lang siya puro enjoyment. Kumbaga, malawak ang ibig sabihin ng fellowship. Dito sa ating pag-aaralan, meron tayong 4 na titingnan doon sa verse natin. Yung una, na ipinaunawa sa atin dito, kinakailangan magkaroon tayo ng tamang pundasyon. Having the right foundation, ang sabi nga doon sa verse 5 and 6, this is the message which we have heard from Him and declare to you that God is light and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Kumbaga, ang sinasabi dyan, kinakailangan meron tayong tamang pundasyon, at yung tamang pundasyon, ang sabi nga dyan, kinakailangan by embracing the truth. Kailangan mong yakapin yung katotohanang nalaman mo, yung katotohanang natutunan mo, yung katotohanang ipinagkaloob sa'yo, kailangan mo siyang yakapin. Ika nga. Doon sa verse 1 and 3 ulit, 1 to 3 ulit, nung binasa nga natin kanina, ang sabi nga niya rito, that which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life, the life was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life was with the Father and was manifested to us, that which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dito, ang mga nagsasabi, nagpapatotoo, walang iba
ay yung mga apostol. Ika nga. Ang sabi, nakasama nila. Nakasama nila, nakaugnayan nila, nakaisa nila, kasama nilang kumain, natulog. Kumbaga, nakasama nila. At dito, nagpapatotoo mismo yung mga apostol. Kasi nga, kumbaga, naririyan na sila nakasama. Sila yung nagpapatotoo na totoo to. Totoo si Jesus Christ, nakasama namin. Ika nga. Kaya nga, ang pinaunawa sa atin na dapat nating yakapin yung katotohanan ito. Kasi yung mga nagsasabing yan, hindi lang basta marites. Kumbaga, nakasama talaga nila. Ika nga. At yun yung pinaunawa sa atin na dapat yung pundasyon mo, panghawakan mo, yakapin mo yung katotohanan yan. Katulad halimbawa, yung mga naglalaro ng basketball. Kapag naglalaro ka ng basketball at nag-rebound, at nag-aagawang bola doon sa bola, kapag parang kung sino hahawak o kanino mapupunta yung bola, kumbaga talagang aakapin mo yung bola para sa'yo yung bola, sa'yo yung possession. Ika nga. Ganon. Dapat ganon ang pag-akap mo, kumbaga ganon pagpapahalaga mo. Maging halimbawa kung may mahal ka, kumbaga gusto mo niyayakap. Kumbaga, ang mahal mo, niyayakap mo. Kumbaga dito makita natin na ganon yung pagpapahalaga mo dun sa katotohanan nabatid mo, nalaman mo na tanging si Jesus Christ lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Katulad nga nung inawit ng ating kapatid na kumbaga hindi natin akalain na si Jesus Christ siya ang papalit para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para mabayaran lang ang ating kasalanan. Para iligtas tayo sa kadiliman at dalhin tayo sa kadakilaan na ating patutunguhan. Kumbaga, katotohanan yan. Ang nagsasabi, nagpapatotoo, sina John, mga apostol. At yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, by experiencing the truth. Dito, ang sabi nga na the apostles had experienced the personal relationship with the light. Nakasama nila, katulad yung binabanggit ko kanina, it was more than agreeing to the truth. Hindi lang yung, oo, alam ko. Kumbaga, kailangang maranasan mo. They accepted who Jesus was. He is the only, the way, the truth, and the life. Kaya dito, kumbaga, kung sinasabi mong tinanggap mo o naniniwala ka kay Jesus Christ, totoo nga bang nararanasan mo na meron kang relasyon kay Jesus Christ? Totoo nga bang nararanasan mo na i-apply mo yung mga katotohanang natututunan mo? Nararanasan mo nga ba? Hindi sapat na basta sinasabi mong alam ko yung katotohanan yan, pero hindi mo nararanasan. Kailangan maranasan mo ang katotohanan yan. Katulad nga rin yung testimony ni Alice Cooper na ang sabi niya sa interview niya, kumbaga may nag-interview sa kanya, kumbaga, mahirap ipaliwanag kasi na sinasabi mo lang, kailangan mo talagang maranasan. Kailangan mo maranasan. Hindi sapat na sabihin ko sa iyo kailangan mong maranasan. Yun ang sabi ni Alice. Kasi mahirap ipaliwanag Kailangan mong maranasan. Yun ang sinasabi. Katulad nga nung pinag-pray ko raw si Ronald, sabi niya, ramdam niya na parang may inaagaw siya na parang may pinipigilan siya. Sabi ko, totoo kasi matagal kang nasa sa kaaway Yung battle ng matagal ang may hawak sa'yo, ito, kaaway. Darkness ang may hawak sa'yo. Ngayon, inaagaw ka, dinadala ka sa kaliwanag ka. Totoo yun. Kumbaga, doon ka iniligtas sa darkness. At dito, kumbaga, makita nga natin, hindi sapat na alam mo lang, kailangan maranasan mo rin. At yung isang pinapaalala sa atin dito, by enriching the truth. Papagyamanin natin. At dito, sinasabi nga na, kung nararanasan mo, salamat. Kung naprapraktis mo, salamat.
Kung na-apply mo piano-piano yung mga salita ng Diyos, salamat. Pero kumbaga, dito makita nga natin na dapat enriching. May progressing, may paglago, ika nga. May pag-unlad, ika nga. May growth, ika nga. Kumbaga, hindi sapat na mananatili kang bansot. Hindi sa size sa spiritual. Kasi sa size, wala na tayong magagawa ito. Ang ganda na talaga bigay ng Diyos. Pero sa spiritual, kumbaga, kaya natin mapagyaman niya. Kumbaga, dapat merong enrichment. May paglago. May progression na tinatawag. At dito, sinasabi nga na, ang sabi nga niya rito, na yung paglagong ito, kinakailangan kasi ang kailangan dyan, kasi ang sabi nga dun sa 1 John, sa verse 4 ng 1 John 1:4, sabi, that our joy may be made complete. Kumbaga, ang sabi, sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Para na sa gayon, mas maranasan mo. Kumbaga, mas maranasan mo yung pag-unlad ng relasyon mo sa Diyos. Kumbaga, ito ang sinasabi. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, na kapag yung mas pinili natin panghawakan, yung katotohanan na natutunan natin, itinuro sa atin, ipinagkaloob sa atin, kumbaga ito yung magbibigay sa atin ng more na lakas, pananampalataya, pag-ibig para mapaglabanan mo ang iyong mga kahinaan. Dito makita natin na mas magiging ganap, complete, piano-piano. Pero yung talagang completeness, makukuha na natin yan kapag nakasama na natin ang ating Panginoong Kristo. Pero sinasabi, kinakailangan merong enrichment. May pag-unlad na tinatawag. At dito, yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, having the right purpose. O yung pagkakaroon ng tamang layunin. Sa 1 John, chapter 2, verse 3 to 6, ang sabi nga niya rito, now by this we know that we know Him, if we keep His commandments. He who says, I know Him, and does not keep His commandments, is a liar. And the truth is not in him, but whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him. He who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked. Anong sabi? Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesus Kristo. Kumbaga, dito, ang sabi nga niya rito, ang nagsasabing nananatili siya, he who abides in Him, in Jesus Christ, kumbaga, dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kung sinasabi mong naniniwala ka kay Jesus Christ, siya yung iyong Lord and Savior, ang sabi, kung paano siya namuhay, almeno, yung daan mo na, yung pamumuhay mo na, doon na ang punta, ika nga. Yun na yung direction mo, ika nga. At dito, meron tayong sub-points, yung letter A natin, ang sabi nga niya rito, kinakailangan na natin dyan yung company. Kasi nga, ang fellowship, hindi siya solo. Hindi siya mag-isa lang. Kumbaga, hindi ninais ni Jesus Christ na bigyan ka ng kaligtasan na sabi mong susunod ka na ikaw lang mag-isa. Hindi. Kumbaga, kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng kapwa mo mananampalataya. Bakit tayo nagkakatipon-tipon? Bakit tayo nagkakaroon ng gawain? Kasi kailangan natin to. Kailangan natin ng kumpanya.
ng sama-sama bilang mananampalataya. At dito, ang sabi nga, kinakailangan magkaroon tayo ng isang pag-isip at isang, kumbaga, kung paano yung pagkakaunawaan natin, judgment. Doon sa 1 Corinthians 1:10, ang sabi niya rito, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." Kumbaga, kailangan mayroong pagkakaparehas, pagkakaayon, parehas kayo ng layunin, ika nga. Friendship and mutual support sa bawat isa. At dito, para maiwasan yung self-centeredness. Para maiwasan na laging ako. Kasi yun ang itinuturo ng mundo, laging ako eh. Pero sa pagsunod o lumakad tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo, ang tinuturo, deny yourself. Deny yourself and follow Jesus. Kumbaga, yun ang tinuturo ng ating Panginoon sa Kristo, ika nga. At dito sa Psalms 133, verse 1, ang sabi nga niya rito, "How good and pleasant it is when brothers live together in unity." Gano'n nga naman talaga kaganda na may pagkakaisa ka, sama-sama tayo, kahit may Ilocano, Bisaya, Tagalog, Kapampangan, Musulmani ba na yun? Kumbaga, makita natin na meron tayong pagkakaisa, ika nga. Kahit merong pinanganak dito sa Italia, siyempre ibang culture na mga pinanganak sa Italia, sa lumaki sa Pilipinas, ika nga, iba yung pinanganak sa Pilipinas na lumaki dito sa Italia. Kumbaga magkakaiba yan, may mga differences sa ugali yan. Pero, kumbaga, ang sabi, gaano kaganda kung meron tayong pagkakaisa, ika nga. Gaano kaganda kung meron tayong unity, nagkakasama-sama tayo, ika nga. Yun yung sinasabi na dito, kumbaga, kinakailangan nating maintindihan na ang fellowship nga, diverse, malawak. Kung makikita natin kanina, nakalagay doon yung unity, trust, relationship, collaboration. Kumbaga, sama-sama yan. Kumbaga, magkakaiba tayo, pero meron tayong unity. Bakit? Kasi tama yung layunin natin. Tama yung layunin kung bakit tayo nagkakaroon ng unity. Kasi kung mali ang layunin natin, magkakawatak-watak tayo. Pero kung tama ang layunin natin, kumbaga, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Sa Matthew 26, 36 to 38, maging si Jesus Christ, sa kanyang pagkakatawang tao, pinakita niya na kailangan na may pagkakaisa. Ang sabi nga niya rito, "Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, Sir, sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Kumbaga dito, kailangan ng kasama ng ating Panginoon sa Kristo. At sa mga sandaling ito yung mga sandali na nalulungkot siya. At isinama niya doon sa Garden of Gethsemane yung kanyang mga disipulo. Samahan siya sa kalungkutan na kanyang nararanasan sa mga sandaling ito, sa mga oras nito. Kumbaga dito makita natin na mahalaga na may kasama ka. Kasi nga, hindi ninais ni Jesus Christ na magkaroon ka o sinabi mong believer ka na nakabukod ka. Hindi. Kailangan mong may kasama. At dito, yung pangalawa na sinasabi nga, yung cheerfulness, yung pagiging
masayahin. Paano ka magkakaroon ng pusong masayahin? Kapag ang puso mo ay may konsepto na content. Oo, meron akong mga problemang nararayan. Oo, may sakit ako. Oo, may ganto, ganyan. Oo, mawawalan ako ng trabaho. Pero may cheerfulness ka pa rin. Kasi may kakontentuhan ka. Kasi alam mo kung sino yung may control ng futuro mo. Alam mo kung sino yung may hawak ng buhay mo. Alam mo kung sino yung magpro-provide, magsasaayos ng lahat. May kakontentuhan ka. At dito makita nga natin na sinasabi nga sa Proverbs 15:13, choosing to praise God in all things, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Kumbaga, ang isang pusong may kagalakan, kumbaga talagang nakakangiti pa yan. Kaysa yung pusong punong-puno ng pagdadalang hatid kalungkutan. Ibig sabihin, oo, may namayapa akong kamag-anak, oo, nawalan ako ng trabaho, oo, may karamdaman ako, pero alam ko, kontrol ng Diyos lahat yan. Nagagawa mo pa rin umati, nagagawa mo pa rin magpatuloy, nagagawa mo pa rin magpakatatag, hindi ka punong-puno na sama ng loob at kalungkutan. Kasi may kakontentohan ka. Alam mo kung sino yung may hawak ng buhay mo. Alam mo yung layunin kung bakit ka naririto sa mundong ito. Alam mo kung bakit ka binigyan ng Diyos ng kaligtasan. Alam mo yan. Yan yung layunin ipinangunawa sa iyo. Pinili kita, kumbaga hinirang kita, may layunin ka kung bakit ka pinili. May layunin ang Diyos kung bakit kanya pinili. Ika nga. At dito, may kaganapan ka, may kakontentohan ka. Kumbaga katulad ng halimbawa, kahit pagod ka, pero alam mo, naglilingkod ka, napapagod ka, oo, physically tired. Totoo yan. Pero, yung kakontentohan, hindi mababayaran yun kung alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka nagpapakapagod. Kumbaga, naiibsan yung pagod sa halip. Kumbaga, parang nare-energize ka kasi alam mo kung sino yung talagang pinaglilingkuran mo. Kumbaga, yun yung cheerfulness. Kasi, kaya ka nagkakaroon ng cheerfulness kasi may contentment ka sa puso mo. At yung isang pinapaalala sa atin dito, yung courtesy na tinatawag o yung kagandahang loob. Sa 1 Peter, tao lang po, nagkakamali. Ang sabi nga dyan sa 1 Peter 3:8, finally, be ye all of one mind, having compassion, one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Tama po? Ang sabi nga dyan, kumbaga, courtesy. O, Tagalogin mo na nga. Sabi, sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Kumbaga dito, makikita natin, ibig sabihin, kung tama ang layunin mo, kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka lumalakad sa pagsunod mo sa Panginoon, magiging tama, maganda pa rin ang responde mo sa isang pangit na sitwasyon. Magiging maganda pa rin ang pagharap mo sa isang pangit na sitwasyon. Kung maaalala nyo, o yung mga, siguro, napapanood nyo na yung mga viral video, halimbawa, yung isang lalaki na nag-evangelize sa autobus. Nag-share siya, nag-evangelize siya. Pero ano sinagot siya na? Pa! Lagotok talaga yung pisngi niya.
Kung hindi tama ang layunin ng nag-evangelist na yun, baka nakipagsundo kayo. Pero hindi, kalmado pa rin siya. Kumbaga, sinare pa rin niya si Jesus Christ. Anong katapos-tapusan? Tumanggap din yung sumampal sa kanya. Kung tama ang layunin mo, kahit pangit ang sitwasyon, magiging tama pa rin, maganda pa rin ang tugon mo sa isang pangit na sitwasyon. Yan yung courtesy. Tama ang layunin mo. Kung bakit ka gumagawa, kung bakit ka naglilingkod. Yan ang isang pinaunawa sa atin. At yan ay magagawa natin kasi nga, ini-involve natin yung sarili natin sa pakikipag-ugnayan sa iba, hindi ka nakabukod lang. Kumbaga, nagiging tama ang responde natin sa isang pangit na sitwasyon. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito, having the right root. Yung pagkakaroon ng tamang bunga. Sa letter A natin, ang sabi nga niya rito, empowerment ay yung magpaalakasan, ika nga. Doon sa Romans 15:30, ang sabi niya rito, I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Dito, makikita natin na ipinapamanghik ni Pablo sa mga kapwa niya mananampalataya na tulungan siya, samahan siya, kahit sa pananalangin, ika nga. Kailangan natin ang kapwa natin mananampalataya. Kasi alam naman natin na ang buhay Kristiyano is a battle, is a war, pakikidigma. Kasi alam naman natin na ang buhay sa mundong ito, we are against sa sistemang pangkaraniwan na ginagalawan ng mundong ito. Kaya kailangan natin ng kasama para kumbaga may makatulong. Kailangan natin. At dito, makita nga natin na dito si Pablo, kahit sa tulong ng pananalangin, samahan siya ng mga kapatid sa pananampalataya. At dito, magagawa nga natin, magkakaroon ka ng tamang bunga kasi nga may mga katulong ka, may kasama ka, at mayroong nagbibigay ng encouragement sa iyo. Sa Ecclesiastes 4:9-10, ang sabi nga niya rito, two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kailangan natin ng may katuwang. Kailangan natin ng kasama. Para na sa ganyan, siyempre, mas maganda, mas may pag-asang magtagumpay kung meron kang katupatuloy. Kung meron kang katuwang, kaysa yung nagsosolo ka, ika nga. At dito, kumbaga, makikita nga natin na maging sa Romans 1:12, sabi, that is that you and I may be mutually encouraged but each other's faith. Nagkakapalakasan tayo, nakakapag-sharean tayo, kumusta na ang buhay pananampalataya mo? Kumbaga, nagkakaroon tayo ng sharing, nagkakapalakasan tayo, nagkakatulungan tayo, nag-i-encourage tayo sa isa't isa. Ika nga, magpakatatag lang tayo. Katulad nga kahapon nag-message sa akin yung asawa ni Brother June ng Katansaro. Kumbaga, akala niya hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ni Brother June. Sabi ko, alam ko na nung malamang nung binanggit na sa akin ni Pastor Anthony. Humihingi siya ng prayer, kasama na ng prayer items namin nung panunguna ko ng malam. Ang isa ko rin lang hinihiling sa'yo, magpakatatag ka. Salamat kasi nga kahapon ang sabi niya, lumabas na sa ICU si Brother June. Pero medyo kusi-kusi ang kalagayan ng kanyang salubika. Inoperahan, pagkatapos ng maoperahan, unang problema, ang sabi, may tubig sa baga. Tapos, nung maoperahan, siguro hindi maganda resulta, itinakbo sa ICU.
Pero yung balita ng asawa kahapon sa akin, kumbaga, labas na raw siya sa ICU. Kumbaga, yun nga, kumbaga, sabi ko lang sa'yo, isa sa isang inano ko, kumbaga, magpakatatag ka na lang kapatid. Isa rin makakatulong kay Brother June na magpakatatag ka sa sitwasyong tinadanas mo, nilalakaran mo sa mga sandali ito. Kumbaga dito, makita natin na kailangan natin ng encouragement sa bawat isa. Kailangan natin ng katuwang. At dito, makita nga natin na yung fellowship kasi, ang sabi nga kanina, tayong mga Kristiyano, kumbaga tayong mga Kristiyano, may fellowship na tayo sa ating Diyos. Yun yung tinatawag na positional fellowship with God. Pero kailangan natin ng practical fellowship na may apply natin to sa bawat isa sa atin. With one another. Yung positional, may ugnayan na tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero yung application, sa pakikisalamuhan natin sa kapwa natin, kumbaga, kailangan natin ng isa't isa para magpalakasan, magtulungan. At yung isang pinapaalala rin sa atin dito, sa letter C, ang sabi nga niya rito, employment. Pag sinabi mong employment, ay kung paano mo siya gagawin. Sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 4 to 9, ang sabi nga niya rito, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba tanda iyan na kayo namumuhay pa ayon sa laman? Kumbaga kahit noon, kahit sa mga unang iglesia, dahil nga iba't iba ang ugali ng mga mananampalataya, kahit noon, meron ng parang nagkakaroon ng division. Kumbaga may pagkakahati-hati. At ang sinasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, kumbaga parang may division. Ibig sabihin may fellowship sila, pero mali. Kasi wrong fellowship, sila-sila lang. Kasi ang sabi nga kanina, ang fellowship hindi yung kayo-kayo lang, kami-kami lang. Hindi lang. At dito, makita nga natin, doon sa verse 5, ang sabi nga rito, sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawang tinanggap niya sa Panginoon. Ano sabi? Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Kasi nga, ang bawat isa sa atin, may spiritual gifts. Meron tayong iba't ibang kakayanan para gamitin para sa glory ng Diyos. May collaboration tayo, may ugnayan tayo para gamitin natin yung mga kakayanan ko, kakayanan mo, kakayanan niya para sa ikadadakila ng Diyos na ating pinaglalingkuran. Kumbaga ginagawa lang namin, sabi niya. Sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ibig sabihin, merong coordination. Sa verse 7, hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukurin niya at rin ang gusali ng Diyos. Maging sa evangelism, kumbaga, tumanggap man kung sino man yung tatanggap, manggagawa lang tayo. Pero ang nagpapatanggap, nagpapalago ay ang Diyos. Maging sa paglilingkod natin. Iba't iba ang ating kakayanan, iba't iba ang ating magagawa, pero kung may pagkakaisa tayo, may ugnayan tayo, may layunin tayo, magiging tama ang ating bunga para sa glory ng Diyos. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin ng Diyos sa gabing ito, saving the right cleanser. Dun sa huling bahagi ng
verse 7, ang sabi niya, "And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan." Kung maaalala natin, yung nakaraan, ika nga, ang sabi nga sa Matthew 18:20, na, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Ika nga. Kapag may dalawa, tatlong nagkakatipon, naroroon ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo yan. Totoo yung sinasabi ko. Ang dami natin ngayon. Naririyan ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero totoo rin na dahil nga marami tayo, iba't iba tayo ng ugali, iba't iba yung mga kinasanayan natin, iba't iba yung kinaugalian natin. Ika nga. May mga oras pa rin talagang nagkakasama na loob. Kasi nga, iba't iba may differences. Na sa iba, baliwala yung pananalita mo, normal lang. Sa iba, pangit ang pagkatanggap. Kumbaga, kasi nga, iba't iba. Kumbaga, sa probinsya, halimbawa, sinasabi na kapag Ilonggo raw, galit na, pero parang hindi pa alam na galit kasi malumanay pa magsalita. Kumbaga, gano'n. Kumbaga, katulad nung bago ako rito sa Palermo, inabisuhan ko na kagad ang church ng Palermo. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi talaga pag ako nagsalita, akala nyo lagi akong galit. Inabiso ko na yun nung ako'y bago pa lang dito sa Palermo. Nung ako'y unang nag-preach nung bilang resident pastor ng LJP Palermo. Sinabi ko na huwag po kayong sasamahan loob sa akin na akala nyo galit ako. Pero ganito lang po talaga ako magsalita. Kumbaga, inabiso ko na sa mga taga-Palermo nung bago pa lang ako. Yun nga rin yung, kasi gatherings yan, fellowship yan, ugnayan, sama-sama tayo eh. Oo, naririyan ang presensya ng Diyos, pero may mga sitwasyon pa rin minsan na dahil magkakaiba nga tayo ng kinasanayan, nagkakasamaan pa rin ng loob. At dito, makita natin, maging ang pananiwala ng ibang mga relihiyon na mas ginugusto nga nila yung katulad ng share ni Sister Lani, yung kay Pastor Rick Warren. Kumbaga, sabi nga doon, kumbaga, mas pinipili ng ibang mga relihiyon na manatili sa bundok, sa monasteryo, para wag na silang magkasala. Ayaw na nilang makihalubilo. Kasi kung makikihalubilo ko, mas magkakasala lamang ako. Yun ang kanilang paniniwala. At siguro, yung ibang mga Kristiyano, ganun din. Kaya ayaw makipag-fellowship. Baka lalo lang siya magkasala kapag siya makikipag-fellowship. Kaya ayaw ma-involve sa fellowship. Pero hindi totoo yun eh. Kumbaga, doon nga sa mga una-unang punto, kailangan natin ang isa't isa. At hindi dinisign ni Jesus Christ na lumakad kang Kristiyano na mag-isa. Hindi. At dito, ang sabi nga, kumbaga, ginagamit ng Diyos, God uses His Word, people, and circumstances para hubugin tayo. Ginagamit ng Diyos ang salita niya, katulad ito, pinag-aaralan natin, yung salita niya, ginagamit ng Diyos ang tao, ginagamit ng Diyos ang isang sitwasyon para hubugin ang isang Kristiyano. At dito, makita nga natin, ang sabi doon sa verse 7 natin, "But if we walk in the light at He is in the light, we have fellowship with one another." Kaya nga, kailangan natin ang salita niya. God's Word provides the truth. We need to grow. Kailangan natin ang isa't isa. God's people provide the support we need to grow. Kailangan natin ang mga sitwasyon sa buhay para ma-practice natin kung tunay nga ba tayong lumalakad sa paglakad natin bilang isang Kristiyano. Circumstances provide the environment to practice yung natututunan natin.
yung sitwasyon ng buhay, ginagamit para ma-practice yung mga pinag-aaralan natin. At dito, makita nga natin na paglakad nga natin, sa paglakad natin sa ating buhay pananampalataya, makikita nga natin na talagang kailangan natin ng dugo ni Jesus Christ. Kailangan nating alalahanin yung dugo ni Jesus Christ kasi nga, kumbaga sa ating paglakad, nakakaranas tayo ng pagkukulang, pagkakamali. Kailangan natin alalahanin. At dito, makita nga natin na huwag mong sasabihin hindi ka nagkakamali. Huwag mong sasabihin hindi ka nagkakasala. Kasi nga, malinaw na sinasabi na habang naririto tayo sa lamang ito, makakagawa at makakagawa ka ng pagkakamali at pagkukulang. Sa isip nga lang, sa pananalita lang, magkakasala ka na. Kailangan natin ang dugo ni Jesus Christ para alalahanin na tayo patawarin, linisin sa ating mga pagkukulang. Kung maalala natin yung turo ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, sabi nga niya rito, nagpatuloy sa Mark 7:20-23, nagpatuloy siya ng pagsasalita, ang lumalabas mula sa tao, ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay. Verse 22, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Verse 23, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ibig sabihin na yung maruruming isipan, kumbaga, kaya marumi yung isipan mo, ibig sabihin, marumi yung puso mo. Yung attitude of the heart pa rin, katulad yung pinag-aralan din natin na para maging katanggap-tanggap yung papuri mo, dapat tama ang puso mo. Kumbaga dito, makita na sabi nga dyan, kung ano yung lumalabas sa pananalita mo, yun yung naiisip mo, kasi yun yung laman ng puso mo. Kumbaga pinapaalala sa atin. At dito sinasabi nga na kailangan natin ng paglilinis. Sa ating kaligtasan, kumbaga positional, past, present, future, pinatawad na tayo. Pero yung practical, habang lumalakad ka, kumbaga, magkukulang at magkukulang ka. Magkakamali at magkakamali tayo, ika nga. Kaya kailangan natin alalahanin yung dugong tumagas ng ating Panginoon sa Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Thank you, Jesus. Hindi ko magagawa yun sa sarili kong kakayanan. Kaya nga, maging doon sa verse 8 and 9, nung ating pinag-aaralan, yung kasunod, nung chapter natin na pinag-aaralan na sa verse, 1 John chapter 1, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kumbaga, kung hihingi tayo ng kapatawaran, malaya. Kumbaga, mayaman. Kumbaga, sagana ang biyaya ng kapatawaran ng Diyos. Kailangan natin yan. At huwag natin sasabihin hindi tayo nagkakamali. Kasi nga, malinaw na sa ating paglakad, mangyayari yan. Kaya, sa ating mensahe sa gabing ito, kumbaga, ang pinapaalala sa atin ng Diyos, ang sabi nga niya, dun sa verse 7 ng message natin, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin.
Ang sabi niya rito, but if we walk, kung tayo'y lalakad, but if we walk, kung tayo'y lalakad. Ibig sabihin, if we walk, lalakad, mahabang lakaran yan. Kung gusto mong matapos na ang lakaran mo, edi madeto ka na. Pero kung hindi pa, mahabang lakaran yan. At dito, makita nga natin na yung tunay na fellowship, kasi nga, ano nga ba ang fellowship? Relationship, unity, trust, strength, malawak. Kumbaga, mahabang lakaran yung fellowship, mahabang lakaran yung relationship. Halimbawa, sa pamilya natin. Sa pamilya natin, kumbaga, ilang taon na tayo magkakasama bilang pamilya, halimbawa. O sa mag-asawa, mayroong mag-50th anniversary. Malapit na. Mayroong mag-25. Malapit na. Pinakang mahina yung 10 years. Pinakang mahina. Eh tayo rito sa church, siguro ilang taon pa lang tayo magkakasama. Kami, JP Palermo, lalakad ng 26 years. Eh kami, ilang taon pa lang kami rito sa Palermo. 8 or 9 years pa lang. Ibig sabihin, yung mga mag-asawa, maraming iyak at luha yan, maraming sweet and sour relationship yan. Maging sa church, ganun din. Maraming sweet sour relationship sa church kasi iba't iba tayo ng ugali. Kumbaga, yun ang pinapaunawa sa atin. Pero ang sabi niya rito, kumbaga, but if we walk sa Diyos, if we walk that God is in the center of our relationship, He will give us the light, anumang tampuhan, anumang samaan, anumang pagkakamali. Kumbaga, ang sabi nga dyan rito, because He is in the light and He is the light, we have the real fellowship with one another. Meron tayong tunay na ugnayan sa isa't isa. Kung para makita na, God will give us the illumination that we need. Bibigyan tayo ng kaliwanagan, the remembrance of the blood of Jesus Christ to cleanse us from all of our sins. But if, kung tunay nga bang si Jesus Christ ang siyang nagiging sentro ng ating fellowship, ng ating relasyon. At kung si Jesus Christ nga ang sentro ng ating relasyon, bibigyan tayo ng kaliwanagan, bibigyan tayo ng kaayusan, patatawarin sa ating sa mga karumihan, at tayo lumalakad sa katotohanan. Yon ang siyang nais ituro ni John sa bawat isa sa atin. Kaya kung titingnan mo na talagang yung Romans 8:28 na all things work together for good to those who are called according to His purpose. May layunin pa rin talaga. Kung bakit may mga sitwasyon na ang Diyos bibigyan ka minsan ng mga tao, ang Diyos minsan bibigyan ka ng mga sitwasyon para i-practice mo kung totoo ka nga bang natututo sa mga salita niya. Yon ang nais ituro ng Panginoong Diyos sa oras nito. Manalangin po tayo. Ama, purihin ka o Diyos, sambahin ka Ama sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga o Diyos na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan. Tunay nga o Diyos na ang Diyos na aming pinananaligan, pinananampalatayanan ay buhay. Katulad ng mga salita mong buhay, Panginoon. Nangungusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hinuhubog mo kami, tinuturuan mo kami, Panginoon, upang makalakad po kami ng kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. At minsan pa, Ama, salamat po o Diyos sa Santong Espiritu na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang magawa po namin, Panginoon, may apply po namin, Panginoon, ma-practice po namin ang mga katotohanang ipinapaalala mo sa amin, Panginoon. At sa mga oras sa sandali, Ama, na kami nagkukulang, minsan pa, darahin ko, O Diyos, patawad po, Panginoon. Lord God, salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang kailangan namin para kami mabuklod,
maging tama po, Panginoon, ang fellowship namin sa isa't isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras nito at minsan pa, dalahin ko na tunay nga, Lord God, ang mensaheng amin na pag-aralan, hindi nga lang po ito, Diyos, pumasok dito sa kanan at lalabas dito sa kaliwang tenga. Bagkos sa pagpasok nito sa kanang tenga, Panginoon, bababa sa aming puso at isipan, mananatili, Panginoon. I-apply namin, gagamitin namin, Panginoon. Kasi sabi mo nga po, Panginoon, Lord God, kailangan namin maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Mararanasan po namin to kung ina-apply nga po namin, pinapractice po namin, Panginoon, ang mga katotohanan sa iyong mga salita, Panginoon. At habang nararanasan namin, makikita namin, Panginoon, na tunay nga, nabuhay po ang aming Diyos na pinaglilingkuran, hindi katulad ng ibang Diyos, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siya nagbabago sa aming mga buhay, Panginoon, upang patuloy po kayong makalakad ng kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa ilang po ang pinakatas na papuri, parangal at pagsamba sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ni Jesus na Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.